Glory to God, glory, Glory to Christ, Jesus. Hallelujah. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa mga nagsusubaybay sa FB, Facebook page ng El Shaddai at sa playback po mamaya. Patuloy niyo kaming samahan sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sir Cherry, magandang Yes, tanghali. wala po tayong baguhan. Busy pa po ang lahat. Amen. Wala tayong baguhan. Darating, Kaya, Sister Che. Sister Lai, tayo dadako na sa, ito yung pinaka-highlight ng ating Sharing gawain, portion, ng yes. pag-ahayag. Kunting Konting katahimikan lang po. At tayo po magsisimula ng magpuri sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba ang lahat? Amen! Woo! Lahat po ba yung pinagpala? Naka-record na po tayo. Amen. Sa taas ba ang mga kamay at ipalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay? Woo! So Amen. sino po ang una maghahayag ng kabutihan ng ating Diyos sa kanyang buhay? Yes. Huwag po kayong mahiya. Tayo tumayo dito ang gustong maghayag, magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tuesday family, meron po ba kayong sinong gustong mag-share? Meron pa tayong oras? Maraming oras. Lorna, magpa-share po kayo. Kala ko po yung lahat pinagpala, pero bakit walang maghahayag? Yes. Ay, Sister Dina. Sister Dina, Praise meron God. po. Magandang tanghali sa atin lahat mga kapatid, no? So, i-share ko lang, pasasalamat ko kay Lord kasi hindi ko inaakala po na, kasi meron, real estate kasi yung ni Amo business. Tas, yung nabenta na yung isa, sabi ni Amo, kukunin ko daw lahat ng gamit, lahat ng mga utensils, everything daw ng mga appliances. Sabi ko, hala, grabe, sabi ko, ang dami nito. Ang dami, may TV, electric fan, lahat-lahat, tas puro mga, sabi ko, Lord, grabe, sabi ko, talaga sa akin to, sabi niya. Sabi nung secretary, may pangalan mo yan, sa'yo yan, binigay ni Amo. Sabi ko, hala, paano to? Sabi ko, hala, grabe ka, Lord, sabi ko. Tapos, alam mo yung, grabe yung tuwa ko, Lord, umiyak talaga ako doon, sabi ko, Lord, sabi nung secretary, why you crying? Sabi ko, unexpected po, unexpected. Tapos, kinabukasan nun, nag-message na yung HR, sabi niya, your contract is matapos na November. Sabi ni Amo daw is gusto kang i-renew. Sabi ko, ang layo pa nun. Kaya sabi ko, natulala na lang ako, sabi ko, okay, salamat Lord. Sabi ko, thank you Lord, kasi as in yung, totoo pala yun na lagi mong isusulat yung employer mo na always lang safety sa mga travel. Tapos hindi, alam mo yung ako lang mag-isa lang po sa bahay, tapos si Lord pala yung, alam mo yung grabe, sabi ko, Lord, maraming salamat po. Kasi kahit hindi ako nakikita ni Amo, andyan si Lord na nakikita niya ako kung ano mang ginagawa ko sa bahay. And thank you so much, Lord. Again and again, I will continue to serve you, Lord, not for the people. Thank you so much, Lord. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos na buhay. Sister Yan ang Cherry, maraming pagpapala. Amen. Yes. At sa pagising pa lang natin sa umaga, Sister Laila, isang malaking pagpapala. Yes. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord. At Sister Laila, parang wala na yata. Sister Luni, gusto mo mag-share? Oh. Sino pa po? Sino pa po ang gustong mag-share? Okay, tuloy-tuloy na tayo, Sister Laila. At ang lahat pa ay tumayo na, tayo ay dadako na sa pakikinig ng mabuting balita na ihayag ng ating kapatid. Amen. Brother Bay Gonzales. Amen. At sa ating panalangin sa pangunguna ng ating kapatid na Sister Celsa at sa ating panambahan, Sister Lai. Pangunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. We praise you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakila, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos ang pinagbuhatan ng aming buhay at ang aming ikinabubuhay. Lord, muli po, Panginoon, maraming salamat. Dinala mo po ang aming mga paa dito sa iyong banal na gawain upang ikaw ay mapupurihan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan.
Ama, narito po ang iyong mga lingkod, lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan na kami po ay karapat-dapat na magpuri at sumamba sa iyo. Ma, maraming salamat sa kagawaran na ginagawa mo po sa amin. Yan, patuloy ko pong inunulog sa iyo ang iyong banal na gawain. Ang mga awit, iblis mo po, Panginoon, ang kanilang mga tinig. At ang gagamitin mo po, Panginoon, na maghayag na yung banal na salita na si Brother Gonzales. Samahan at gabayan mo po siya, Panginoon, na maihayag po boldly and mightily ang iyong mga salita. At amin pong maunawaan at amin pong maisabuhay. Ama, thank you, Lord. Ngayon patuloy ko pong itinataas sa iyo ang 4 na sulok na lugar na ito, Lord, na sa aming pakinig na walang makagambala. At sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamatamais at mataas na papuri at papasalamat sa iyong pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Taas po ang mga kamay. Tandaan ng ating pagsuko sa ating El Shaddai. At sa mga oras na ito, tawagin natin ang banal na Espiritu. Welcome natin ang banal na Espiritu. Sa lugar na ito tayo samahan sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapon na ito. Oh,
Maraming salamat sa ating Yahweh. Tayo narito tayo upang makapag-alay ng mga papuri. Ang dito na kayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Woo! Glory to God.
Sumayaw po ba ang lahat? Na po ba ang lahat? Amen. Tunay napakabuti ng ating Yahweh Shaddai. Amen po. At tayo'y naririto. Pinili sa karamihan. Madami po Tuesday. Pero tayo'y pinili lang sa karamihan. Especially pick. Tayo'y makapag-alay ng papuri. Pasasalamat sa ating Yahweh Shaddai. Every Tuesday, no? Kahit sa araw, lagi papasalamat, pero every Tuesday bigay natin ang ating sarili, ang ating time. Kaya maraming salamat, Yahweh Shaddai, muli sa patuloy na paggamit mo sa amin. Taos puso kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay na patuloy na pahiram mo sa amin, sa patuloy na pag-ingat mo sa amin. Kami hindi karapat-dapat na mahalin, pero sukdo biyaya mo, Diyos. Tunay na hindi ka nagkukulang sa amin. Aming mga nagawa, ikapagod sa iyo, kapwa. Panginoon, sa mga oras na ito, lahat po, we empty ourselves, Panginoon. Sinusuko namin ng lahat ng pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, ang mga awitin na ito naway makarating sa kaluglokan na iyong trono. Tanggapin mo, Panginoon, taos puso naming pasasalamat sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aalay ng mga papuring awitin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Praise you, God. Oh. Praise you, Lord. Pagsinta habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ng kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige po, awitin natin lahat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat
iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tingin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, walhatian, kadakilaan ay di mapapatayan. Jesus, Purihin natin siya, purihin. Church and praise Him. Give Him praise. He's worthy to be praised. He's worthy to be Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. Praise Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan
Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Praise Jesus. Glory. Hallelujah, Hallelujah. Tayo manalangin sa Diyos na ating sinasampalatayanan ng pangako niya, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Naniniwala po kami, 100% kasama ka namin ngayon. Pagpalain mo ang pong pagninilay itong Semana Santa, O Lord. Ipinakita mo na mayroong pagmamahal na walang kaparis at walang katulad. Nang dahil sa pag-ibig mo, isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesu Cristo. Nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos. Kaya ito ay pinasasalamatan namin habang kami nabubuhay sa mundong ito. At sa pamagitan na iyong salita, gusto po namin magbago, gusto po namin baguhin ang buhay namin, pero hindi namin kaya dati. Lumapit sa iyo, Lord, tunay yung sinabi mo sa 2 Corinthians 17. Kipag-isa sa iyo, isa ng bago nilalang, wala nang dati niyang buhay. Yan ang totohanan, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kaya, purihin ka namin, sambahin.
Mahal ba kayo ng Diyos? Mahal nyo din ba ang Diyos? Yan ang maganda. Kasi kailangan, hindi lang yung Diyos nagmamahal. Alam nyo ba yung cross? Mayroong pahaba, mayroong pahalang. Alam nyo ba yon? Hindi pa. Amaya, ipaliwanag ko sa inyo yan. Bakit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Ngayong araw na ito, araw ng Martes, no? Ang topic natin is about how to become good. Because God is good. Yan lang ang pagkakaiba. Minsan ang tao, paminsan-minsan lang gumagawa ng mabuti. Pero ang Diyos, all the time. Amen po ba? So kung gusto mong mahaba ang paggawa mo ng mabuti habang nabubuhay ka, kailangan ang pamantayan mo si Lord. Okay? So ang atin pong pagninilay ngayon, part 2. Kahapon inumpisa na natin to. Part 1, part 2. Baka may sabihin nila, nag-uulit tayo ng topic ha. Hindi tayo nag-uulit ng topic. Yung pamagat lang. No? Ito po ang sinasabi sa Bible, no? Sa Galatians 6:9 to 10 and Romans 12:21. Dalawa po 'yon, basahin natin, no? Ang sabi po dito sa Galatians 6:9 to 10. So, let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So, then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani. Kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa Diyos. Taas ang kamay. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin siya. Napakabuti niyang Diyos sa atin. Gising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Pagising sa
ginagalingan masyado ng Tuesday group yung boses nila, no? Okay, no? So, kuwan lang yan. Because God is good. Ayan. Sige, maglingkod na mo, mag-upo na mo. Okay. Yung nandyan, dito kayo umupo para kita. Yung nandyan, iwanan niyo yung choir dyan. Ang ganda pa naman ng mga... Okay. Alam mo, ano ba yung nakakausap ni Brother Lord? Ang Diyos, hindi bingi. Bigyan mo lang ng time siya. At saka magtanong ka rin. Kaya ang tao naliligaw, halimbawa, bigyan ano ang gagawin ng isang taong naliligaw? Tanong. Amen. Sa mga man of God, sa mga lingkod ng Diyos, hindi mo tinanong sa Panginoon, naliligaw ka ng Diyos. Amen? Kaya, taong naglilingkod sa Diyos, sa umpisa, ang ganda. Kasi meron siyang vision. Noong mandang huli, vision, ambition na. Amen? Yon. Kasi nga, pag hindi mo tinanoon, may talaga ng landas. Una, ang Diyos nagsasalita, deep inside in you. At hindi po pwedeng magsalita ang Diyos pag napakaingay mo at napakaingay ng mundo. Sa panahon natin ngayon, dalawang laban, ulitin ko, ang evil. Bakit? Tingnan mo naman, yung pong fake news, pag pinaniwalaan mo, naging totoo na sa iyo yan. Pero hindi alam, ang pinagmulan pala niyan ay fake. No? Amen? Ang social media ngayon, hindi mo pwedeng mag-trust ka doon. Bakit? Karamihan. Yung sinabi ni Father. Anong habol ng mga taong nagpapakita ng kabutihan tapos may kamera at yun pala para magiging ang kanyang vlog ay magiging viral. Hindi ko sinasabing yung sasabihin ko lang totoo. Na? Ang hinahabol ng mga vlogger ay viral. Yung milyon sa isang araw lang. Pwedeng gawin yan. Pero pag totoo kang vlogger, kahit anong tumbling mo diyan, hindi ka magiging viral. Gumawa ka na hindi dito sa salita ito totoo. Dahil ang pagbinasa mo yung Biblia, ang sinasabi po sa simbahan, sa prayer meeting, this is the good news of our salvation. Amen po ba? So ang ating pagninilaya ngayon, how to become good. Kasi ang lalaban, kung ang kapanig mo ay Diyos, dapat magiging good ka. Good man, good person, good personality. Even your sapagat sinabi ni Lord, kung ano ang laman ng dibdib ay siyang bukang bibig. Hindi naman pwede yung nagsalita ka ng masama tapos, uy, mabuti ang kalooban ko. Hindi pwede.
Yung inward, nagmamanifest po yan sa out. Okay. Kunin ko yung salita sinabi dito ni San Pablo. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit ang Diyos tinatawag na is good time? Gumawa ng mabuti sa buhay. Talikuran mo talikuran. Siya hindi kanya iiwan. Limutan mo, hindi niya kalilimutan. Mahal na mahal ka pa ng Diyos. Diyos naghihintay pa rin sa iyong muling pagbabalik. Amen po ba? Pagkatapos niyan, yung word na ginamit ulit doon, samantalahin niyo ang paggawa ng mabuti. Bakit samantalahin? Our life is very short. You know? Sa Bible, minuto lang tayo. Kasi ang nakalagay doon, sa chapter 3 verse 9, ang 1,000 taon, ang araw lang sa Panginoon. Ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao. Kung minuto lang. Kaya binanggit niya, samantalahin niyo ang pagbuti, sapagkat kung namatay ka, hindi ka pwedeng sabihin na, San Pedro, babalik mo na ako. Ay siya, gagawa mo na ako mabuti. Hindi na pwede. Wala pong umuwi na namatay na pinabalik dahil gumawa ka ng mabuti. Alam mo, sinabi na yung si Lazaro na pulubi at saka namatay dalawa. O ano sinabi naman? Amang please. Idaw yung kanyang tubig, nag-aapoy ang aking bibig. Ano mo sabi ni Amang Abraham? Anak, alalahanin mo. Nung ikay nabubuhay, nagpapasasa ka sa lahat ng uri ng kalayaan at buhay. Sa mga 5-star hotel. Naroon sa rap. Naroon ka sa makandungan ng mga gandang babae. At sinabi ni samantalang si Lazaro, naalaala mo ba na si Lazaro pumunta sa bahay mo? Humingi ng pagkain? Anong ginawa mo? Pinagtabuyan mo si Lazaro? Ang aso na alaga mo, hinahabol ng aso si Lazaro at dinilaan yung mga sugat ni Lazaro. Bakit hindi nyo alam yun? No? Mabuti pa yung aso na awa. Ay sabay sila namatay. Si Lazaro, hindi po yung Lazaro na kaibigan ni Jesus, kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ito yung pulubi. O ano ngayon, nagkabaliktad? Si Lazaro, inaaliw ng mga anghel sa kandungan ni Amang Abraham. Ang mayaman naroon sa hindi impyerno, tawag doon Hades. Kung kayo maniwala doon sa teaching ng mga born again na pag namatay diretso sa langit, hindi. Mayroon tayong tinatawag dito sa lupa, hiding place. Kaya pag inaawit yung, you are my hiding place. Okay. Alam mo yung hiding place na yon? Ang caretaker, si Amang Abraham. Bakit si Amang Abraham? Ang tawag po kay Amang Abraham ay Father of Faith. Iba po yung Father of Faith kay Jesus. Si Jesus, ang tawag doon, siya ang bukal ng pananampalataya, siya pinagmulan. Bakit si Abraham tinawag ng Father of Faith? Kasi yung hiningi ng Diyos, si Isaac na anak niya. Hindi nagtutol si Amang Abraham. Sabi ni Amang Abraham, the Lord give it, and the Lord take it, and the Lord take it, and the Lord give it. Diba yung sinabi ni Yahweh, Abraham, Abraham, ialay mo sa akin si Isaac. Sabi ni Abraham, paano to? Pinangako niya ito, tapos hiningi niyang ialay. Tinisting lang pala ni Yahweh yung pananampalataya ni Abraham.
Oh, nung nandoon na sila sa bundok, ha? Kumuha na si Abraham ng panggatong kasama si Isaac. Ano sinabi ni Isaac? Tay, daddy, ay wala pang daddy nung una, wala pang tata. Kuan pala, ama. Sabi na, ama, nasaan yung ating handog? Ha? Hindi alam ni Isaac na siya ang handog. Ha? Ano? Ano nangyari doon? Nagtanong si Isaac, saan ang alay natin, ang handog natin kay Yahweh, Ama? Sabi ni Abraham, anak, God will provide. Kaya yung mga mabuting tao, umaasa lagi sa Diyos. Because God is good, God will provide. Amen? Okay? Nung pinahiga na si Isaac, sabi, ano? Ako yung kakatayin mo kasi ang handog sa lumang tipan, patayin. Yung dugo ang kailangan. Tumingala si Abraham sa langit. Ako'y naniniwala sa iyo, Yahweh. Pagsubok lang to. Sabi mo sa katabi mo, pagsubok lang yan. Pag mayroon kayong mga kapwa ng pala dumaranas ng problema, sabi nyo, pagsubok lang yan, sis. O ano na nga, saksak. Nagsalita na sa langit si Yahweh. Abraham, wag mo saktan ang bata. Oh, tinisting lang doon. Kaya, ang alam ni Yahweh, tayong lahat dadaan sa testing trial kung hanggang saan ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Paglingon ni Abraham, mayroon na doong usa. Unsa man ang usa? Deer. Nandun na. Nakasabit na kasi yung sungay ng usa na kung doon sa sanga ng kahoy. Oh, sabi ni Yahweh, yan ang ialay mo sa akin, Abraham. Sino nagbigay noon? Si Yahweh. At walang mabuting tao na pinabayaan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, walang sumunod sa Diyos, walang mabuting tao na pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? O, ngayon, ano ni Yahweh, ni Santo, ano inyong magawa? Ha? Bukas. Ha? Hindi. Pag ako'y tumanda na, ngayon bata ako, pantalin ko paan ko. Hindi po. No? Habang nabubuhay ang mundo, bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon gumawa ng mabuti. At sa paggawa natin ng mabuti, lahat ng ginawa mong kapatid, hindi nyo akin ginawa. Purihin ang Diyos. Happy ka. Ipulam ka. Ano ang sabi ni Lord? Ito. Pakinggan nyo. Ha? Hindi ng kulam. Kahit pagsamahin pala tandim God will do. Kundi daigin mo
ng mabuti ang masama. Ha? Huwag kayong magiganti doon sa mga taong naninira sa inyo. Ha? Kasi kung magiganti ka doon, anong pagkakaiba mo sa mga masamang tao? Ang masamang tao, laging sinasabi, kidlat lang ang walang ganti. Hindi, gantihan mo yung kidlat. Hindi ka talaga makaganti sa kidlat. Ha? Nung dumating ako sa Cavite, 1988, ang batas sa Cavite, noon, may mga lugar na kung anong inutang mo, yun din ang ibabayad sa iyo. Pag pumatay ka, hindi ka didimanda. Pero ang kwan doon, ubusan ng lahi. Gantihan ng gantihan hanggang sa magkaubusan sila. Nakarating din ako doon sa Nueva Ecija. Ganun pala yun. Kaya patok na patok yung pelikula ni Bong Revilla. Di ba? Sa Cavite, ganun din. Ano sinabi sa Cavite? Yung 19... Sayo ang Cavite, akin ang tundo. Alam mo kung sino naglaban yan? Si Ramon Revilla at saka si Fernando Po. Si Fernando Po ang tundo, ang Cavite kay Ramon Revilla. At alam mo ba kung saan ang bahay ko sa Cavite? Katabi lang ako ng bahay ni Nardong Putik. Kahit pumunta kayo doon sa Anabo. No? Sa Anabo, sa ibaba noon, Anabuan, kahit pumunta kayo doon, mag-imbestiga kayo doon. Yung na yon, yung lugar na yon, yung sa lugar namin, yung Anabo, doon lang kami sa barangay, sa ibaba noon, ilang bahay lang, bahay na ni Nardong Putik. No? Ang sabi nga doon sa akin, nung ako'y nanligaw pa, kaya hindi ako nanligaw ng gabi, araw, tanghali. Ang sabi sa akin ng kapatid ng asawa ko, mabubuhay mo ba yung kapatid ko sa Bible? Kwan yun, dinakutan ako ng isang dakot na bala. Sabi niya, isang bala ka lang. Sabi ko naman, alam mo, ang nabubuhay sa bala rin mamamatay. Pero ang nabubuhay sa salita ng Diyos, hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, kakampi ko ang niligawan ko talaga, yung biyanan ko. Kaya ang biyanan ko pa sa, bay, punta ka dito, huwag ka sa gabi, kasi maraming barkada yan yung panganay kong anak. Baka mabugbog ko pa dito, no? Tanghali ako pupunta. Paraan-paraan lang yan. Amen po ba? Anong bandang uli? Nung kinasal kami, alam mo ba ang kasal ko, Pentecostes? At yung araw na yun ng aking kasal, walang honeymoon. Kasi isa ako sa speaker sa malaking gawain natin diyan sa Ninoy Aquino, diyan sa Isipin sa ka makakita, bagong kasal, healing message sa El Shaddai, sa napakaraking gawain na aabot ng 300 no? Nung time na yon, iyak ng iyak ako. Talagang lahat isusuko mo pag gusto mong sumunod sa Panginoon. Put God first. Amen? Pero tingnan mo naman yung ganti ng Panginoon. Sabi ni Lord, anak, walang taong nagbigay ng oras panahon sa akin na pinabayaan ko. At walang taong mabuti na hindi ko ipinagtatanggol. Kaya yung mga taong mabuti, nandito yan sa ating pag-aaral. Dadako na tayo sa ating pagninilay.
Kaya naman, introduction pa lang yon. Nakakuha na kayo, ha? Anong sabi doon? Daigin mo ng mabuti ang masasama. Sa mundong ito, daigin mo ang fake news sa good news. Daigin mo ang maingay sa katahimikan. You know, our life, ang buhay daw ay, yung kuan ay parallel daw eh. Okay. Ito na po. How to become good. Sinong gustong magiging mabuting tao, mabuting babae? God is good all the time. Yan. God is good. Okay, ito na ang susi. Lahat ng bagay may susi yan. What is being good according to the Bible? Lagi, Biblia, hindi yung sarili mong pamamaraan. No? Ano daw ang gagawin ng isang tao according to the Bible para maging mabuti siyang tao? Mabuting babae, mabuting asawa, mabuting katiwala. No? Lahat mabuti. Ito ang sinasabi. In the New Testament, many words describe the specific characteristic. Ulitin ko, characteristic and behavior. Good people. Tandaan niyo, ang mabuting tao, mayroon siyang karakter. At ang karakteristik ng isang tao, si Brother Mike, ang una pong criteria na ginamit niya sa amin yung unang mga disciple, sabi ni Sir, hindi ko kailangan ng sobrang talino. Ang kailangan ko lang, yung marunong magpasakop at marunong sumunod. Submission and obedience. Hindi ka pwedeng mag-obey kung wala papasakop. At ang sinabi ni Brother Mike, yung ugali mo, your behavior, your character, nagmamanifest yan. No? Kung mabuting tao ka, mabuti rin ang karakter mo. Amen po ba? Kung masamang tao ka, iba rin ang karakter mo. Amen? Okay, ito na. The New Testament, many words describe the specific and behavior of good people. Including, number 1, kung is a just injustice. Just injustice. Isang tao na mabuti, gusto niya ng may katarungan. Amen po ba? Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ayaw ng Diyos na may inaapi. Amen po ba? Amen. Kaya, si President Rodrigo Duterte, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng katarungan kung hindi naman ginawa niya yung paratang. Kaya dapat ang tao maghintay. No? Amen? Diba? Ngayon, ang Diyos, hindi mo pwedeng bulahin. Kasi ang Diyos, omnipotent God, pinakamakapangyarihan Diyos, omniscient God, ay all-knowing God, at ang Diyos, omnipresent God. Amen? Dinadasal ko rin yan, kasi kabro ko sa guardian yan. No?
at nangampanya din ako sa anak niya at saka si Bongbong dahil tinaas yan ni Sir doon sa gawain. Ha? Kung ano mang complex sa kanilang dalawa, huwag na kayo makihalo doon. Magdasal na lang kayo. Kasi ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Amen po ba? Yun. So, number 2, righteous in righteousness. Yan. A good man, siya ay righteous and righteous man. Matuwid na tao. Pag sinabing matuwid, hindi yung nagtuwid-tuwiran lang. Amen po ba? Nakikita mo sa kanyang mga gawa. Ang mabuting tao, laging bukas ang palad sa paggawa ng mabuti kasi puno ng kabutihan ang kanyang puso. Amen po ba? Amen. Alam mo, ganito yan. Minsan may mga manang sa simbahan. Ang manang doon, yung kalaban namin nung una na, kasi ang El Shaddai, 16 years bago tinanggap ng simbahang Katoliko. Ang tawag sa amin, yung mga manang, yung CWL, sus Ginoo ko. Lahat na lang. Hindi mo ma-spilling yung mga tiguwang doon sa simbahan. Ang tawag nila sa El Shaddai, mga kulto yan, kulto. Oh, kami po, kipit balikat na lang kami, ang mga taga El Shaddai, mga kulto daw. No? Kasi may mga charismatic na nauna sa El Shaddai sa simbahang Katoliko. Nandyan yung Cursilio Movement, Ilim. Nandyan yung Love Plaque, Lord's Plaque. Cause for Christ. Ang dami. Kami mga taga El Shaddai, under observation. Sus Ginoo ko. 16 years na, hindi pa kami tinatanggap ng simbahang Katoliko. Kasi kami daw ay kulto. Sabi ni Brother Mike, hindi naman totoo yan eh. Hindi naman tayo lumalabas sa Katoliko. Hayaan lang niyo sila. Sabi ni Brother Mike, ang itapik na lang ninyo, huwag kayong mag-topic ng iba-ibang topic. Flow of El Shaddai. Faith, love, in unity. Paikot-ikot lang kami doon. Topic namin, puro faith, puro love, and unity. O dumami na. Natandaan nyo yung nag-10 anniversary sa Lunita na mahigit 5 milyon yung tao. Hanggang Quiapo, hanggang Baclaran, hanggang Top Avenue, punong-puno po yan. Yung naghahagis ng panyo, helicopter. No? Ano sabi ni delikado yan. Pag lumabas yan sa Katoliko, yari tayo dyan. Sabi niyo si Mike Bilarde. No? Ako naman, hindi ako ignorante kasi ang kasama lagi ni Brother Mike, pag may kaharap siya, kasama yung mga older. Ay mga kasama, mga puti na buhok, mga tiguwang na, 20, ilang taon pala ako nung, no? Kaya, nangamatay na yung mga nangamatay na sa katiguangan. Ako, senior pa lang ako ngayon. Bakit? Pumasok ko sa Shaddai, 95, 20 anyos lang ako. O ngayon, 40 years ang El Shaddai, o di 62, 61 pa lang ako. Amen po ba? Marami pa kong gagawin. Gusto ko mag-iisang taon. Ko yun eh. Kasi wala naman akong maintenance, kundi bawang at sibuyas lang. Bahala kayo sa buhay nyo. At nag-aaral ako ng natural yung patik. Kaya alam ko yung pampahaba ng buhay. Hindi naman ako nanigarilyo, hindi naman ako lasinggo. Hindi naman ako babaero. Ambot sa imo. Sus Ginoo ko. Kaya ako masaya na ako doon sa kwarto ko, kinakausap ko siya. Kaya
minsan narinig ako siguro ng Diyos kasi nandun ako, hindi ako mahilig magpasyal. No? Magsi 6 months na ako dito, hindi pa ako nagtambay dyan sa Central. Ha? Pag mayroong magyaya sa akin, bakit lalayo pa ako? Pagbaba mo, nandyan na yung Kape de Coral. Nandyan na yung Starbucks. Nandyan yung McDo. Tapos maglalakwatsa pa ako? No way. Amen. Ayan ha. So ano yung mabuting tao? Number 3, ang mabuting tao ay na maibigin sa kabanalan, holiness. Tulad ninyo. Sabi ng isa, paano ka Brad magiging holy? Ay pahuli ka kay El Shaddai. Holy, nahuli ni El Shaddai. Kayo mga choir, ang ganda ng boses nila. Puri, huwag kayong kasi ako ting gospel choir. Kami ang gospel choir. 1980 choir na ako. 96. Ang masakit lang noon, nung kumuha na si Brother Mike ng tagapagturo sa UP, sabi ni Brother Mike, sige mag-audition yung mga gospel choir, yung mga disciple choir. Sa awa ng Diyos, lahat kami hindi nakapasa. Kaya no choice. Sabi ni Brother, ay, mag-preach na lang kayo. Hayaan na yung mga choir. Kaya pag choir, palapakan natin ang amen. Ano pa dito? Righteousness, holiness, gentle and gentleness. No? Yan yung good man. Good. Gentle and gentleness. Hindi yung nanilisik yung mata mo, parang sinapian ka ng demonyo. Makikita mo yung gentleness, mahinahon. Masarap kausap yung mga taong magaling kausap. Amen po ba? Gentleness and kindness. A good man, kindness. Mabait. Mapagbigay. Matulungin. Ano yan? Karakter yan sa tao. At huwag kayong maghanap sa lahat ng tao. Kahit kami mga preacher disciple, iba-iba ang karakter namin. Huwag niyo kayong maghambing doon. Amen po. Diba? Goodness. Is general. Ito ang general term General term, this other specific term show what goodness meant. Yan ang general term niya. Goodness. Amen po ba? Kaya ako, mabuti talaga si Brother Doming Kanina, pag ganun siya, may kape dito, may kape. Sabi ko, good friend. pag mabuti daw, hanapin mo yung gusto ng kaibigan mo. Ba? Kaya, ako yung kape ako araw. Amen? I love black coffee. Alam ba? Yung black coffee, ang mga Amerikano, mga Hapon, hindi po sila umiinom ng in-one. Minsan, tuturuan ko kayo, ano ang benefits ng black coffee.
topic yan. Number 2, how can God all the times? Yan. How can God be good all the times? God is because God himself says He is good. The Bible doesn't just say that God does good things. It says that God is good is not just once He does it. Ito na. Who He is and who He is never changes. Ba? God all the time at hindi nagbabago yung kaniyang kabutihan. Ang tao paminsan-minsan. Ha? Amen po ba? Pag nagagalit na, isusumbat pa, ikaw napakawalang hiya ka, ginawan kita ng mabuti. O, ang Diyos hindi eh. Amen po ba? At kapag kayo gumawa ng mabuti, wag niyo isumbat yon sa ginawa niyo ng mabuti. Tapos na yun. Amen? Kung nakatulong ka, thank you. Kung hindi ka, pamatan, thank you pa rin. Hindi yung ginawa mo ng mabuti, tapos yan, walang hiya. Yan. Tinulungan ko yan nung yung kilala. Aba, hindi dapat isumbat mo yun. Ang Diyos, hindi po niya sinusumbat yung ginawa niya sa iyo. Amen? Ayan. Ito na. Ha? Ito na yung panghuli natin. Pinali kasi ito eh. Ito, ang sabi po dito, to be a good person, according to the Bible, there are 5 characteristics of godly men. Una, step up, lead, initiate. Alam mo yung mga tao na nag-initiate, yung nag-o-offer ng kanilang tulong? Ang tawag doon, initiator. No? Sino nag-initiate niyan? Sa Congress, sa Senado, sinong author ng batas na yan? Oh. Mayroon tinatawag co-author, ha? Kasi hindi magiging batas yan kung ikaw nag-initiate, ikaw gumawa niyan ng batas na yan. Pero kung hindi ka tutulungan, hindi rin magiging batas yan. Amen? Kaya yung divorce, nasa Congress na yan. Ha? Hindi matutuloy hanggat nandito ang El Shaddai. Amen po ba? Kaya nga, pamilya muna eh. Ha? Totoo yung nakasikan reading, magiging batas na po yung divorce. At saka, ano pa? Yung batas ng ambot, iwan ko mga batas na yan. Alam mo ba kung sino ang gumawa ng batas sa bawal ang manilip? Oh, may batas na ngayon. El Shaddai ang nagkuha noon, yung dati nating congressman. Ang daming batas ginawa yun sa Pilipinas. No? Kaya lang, hindi naman atin yung list na yun. Kaya, hindi wala na tayo. Pamilya ng El Shaddai, meron tayo ng sariling palis, yung pong pamilya muna. 145. Hindi po ako nangangampanya, no? Ito po to sa prayer partner. Amen? Number 2, characteristic of a good, godly man, speak out. Silence in the midst of sin is a sin. Alam mo, pag nanahimik ka, dahil yung tao ay nagkakasala at pag namatay yan, sinabi ni Lord, pananagutan mo yan sa
Ang sabi ni Lord, pag nagkakasala ang kapitbahay mo, ang kapatid mo, kababayan mo, paalalahanan mo. Pag ikay nananahimik at hindi mo pinagsabihan na matayan, pananagot ng Diyos. Amen po ba? Number 3, stand strong. Stand strong. Don't give in when you are challenged, attack, or criticize. Ang kan. Alam mo, challenge kung atakihin ka. Kalma lang, sabi ni Brother Meeting. Ang taong kalmado, laging panalo. Ay, trademark niya yun eh. Hindi pwede burahin yan ng sino man. Dahil niya yan, ang taong kalmado. Kung sino nagyaya. Amen? Kaya pang nagyaya sa akin na pinabayad ko sila. Kaya lang hindi ko naman pwede sabay-sabay. Number 4. Magkatunog hambol. Ang hambog, mayabang. Ang hambog, mababa ang loob. Stay humble, be vigilant against pride. Yan. Mag-ingat kayo. Kasi ang tao, akala mo siya ay humble, pero hambog pala. Yung mga ma-pride na tao. Alam mo, masarap ang pride. Lunukin mo. Amen po ba? Ang taong ma-pride, hindi marunong mag-sorry. Tandaan nyo yan, ha? Ang taong ma-pride, hindi umaamin ng kasalanan, nagtuturo sa iba. Ang taong ma-pride, paninindigan niya kahit mali. Pero isa lang ang kwan dyan, kung humble ka, ang salitang mamumutawi sa iyo, sorry ha. Ang sorry, iyan ang kinatatakutan ni Satanas. Kailanman hindi nag-sorry si Satanas. Kaya pag may mga tao nag-sorry sa iyo, patawarin mo. Amen po ba? Kung ayaw mag-sorry, wag mong patawarin. Kasi ang pinapatawad lang yung humingi ng patawad. Number 5. Huli na tayo. Magsitayo na kayo, ha? Tayo. The 5 characteristic of godly man serve the king. Itong mga naglilingkod sa Diyos, ang hari, sa lahat ng mga hari. Sabi nga, serve the king. Ang pinaglilingkuran po natin, ang King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Seek first the kingdom, His glory, and His righteousness. Lahat po ng mga workers natin, mga choir, gitarista, pianista, mga altar, at saka yung mga laging nagbibigay sa gawa ng Panginoon ay is a part of serving the Lord. Binibigay nyo yan kay Lord, ang inyong mga ikapo, ang inyong mga handog sa Kanya. Amen po ba? Ginagamit yan sa mga pangangailangan na gawain around the world. Balit bahagi na kayo ng pangangaral at kung bahagi kayo sa pagpalaganap ng salita ng Diyos, pagdating na kinuha ka ni Lord, may bahagi ka rin sa Kanyang kingdom. Taas ang kamay. Hallelujah, Jesus. Pati mga pre-request niyo, taas na ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako
Amen, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Napakabuti ng Diyos. Nagtiwala siya sa atin. At lahat ng pagtitiwala na yon, suklian natin ang kabutihan, mga kapatid ko sa Panginoon. Panginoon, i-bless mo po ang lahat ng mga daldal ng aking mga kapatid. Ang kanilang mga request mo, ganoon po ang kanila pong employer, patuloy ipuin na maging mabait sa kanila. Ilayo mo rin ang kanila pong mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Ilayo mo po ang mga sakit at karamdaman. Patuloy pong pagpalain ang kanilang kabuhayan doon sa Pilipinas. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming kalusugan because health is wealth. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. Pagkatiwala ang aming pwedeng walaan ng ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks. Grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
Salmo 90, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangga pagkat ay tapat. Pagsapit ng gabi, tatakot anumang bagay. Gawing bigla ang pagsapit ng araw. Nis ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natityak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo haabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, taligdan ang kanilang kasamaan. Liringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow. Mga kapatid, sa Rumbi po tayo mag-lunch.